Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating special Saturday or special weekend program. Kasi nasa faith po tayo ng 40 days na ginagawa natin itong It is Written, nasusulat. At ginagawa natin itong faith na ito within 40 days kasi gusto natin mabless. And talking about blessing, alam po natin na yung blessing ay hindi automatic. Kahit gustuhin man natin yung blessing, hindi sapat na gusto mo lang. Hindi sapat na positive mindset lang. Parang sinasabi ng maraming mga social influencer nowadays, mga internet preacher na maniwala ka lang, sabi natin, itapon mo lang sa universe and then magiging blessed ka na. Hindi ganyan. When it comes about blessing mula sa Panginoon, makikita nyo po na throughout sa pagbabasa natin, laging merong condition yung Diyos. Lahat ng nabasa natin is mabibless ka kung, di ba, meron kang dapat gawin. Yes, hindi tayo deserving, hindi natin binabayaran yung blessing ng Diyos. Kasi when we talk about yung blessing ng Diyos, yan ay magandang consequence dahil maganda yung ginawa mo. And when we talk about sumpa, the same thing. Yan ay consequence rin. Hindi magandang consequence kasi hindi rin maganda yung ginawa mo. Hindi maganda yung tinanim mo. Kasi logically speaking, yan ay batas ng kalikasan. Kung anong itinanim mo, yan yung aanihin mo. That's the reason why we are allowing itong beginning ng taong 2026. We are allowing yung salita ng Diyos na mag-mold ng isipan natin. When we talk about mag-mold ng isipan natin, ibig sabihin, humulma ng isipan natin. Kasi kapag meron tayong tamang gabay, magiging tama rin po yung mangyayaring resulta sa buhay natin. How many times, halimbawa dito po sa Hong Kong, marami po dito sa Hong Kong na dahil sa advice ng kaibigan, dahil sa advice ni kabayan, anong nangyari? Inaani nila yung hindi dapat nila anihin. Pero dahil nakinig sila sa payo ng isang tao, nagtiwala sila sa isang tao, inaani nila kung anong tinanim nila. Pero minsan kapag Diyos na yung magbibigay ng gabay sa atin, anong nangyayari? Parang hirap na hirap tayo. Nagdududa tayo. That's the reason why meron tayong bookmark na ito para sa pamamagitan ng bookmark na ito, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos every day. Hindi rin ibig sabihin na pagkatapos ng 40 days is hindi na tayo magbabasa. Maging habit na yan sa inyo. So, keep it going, okay? Keep going sa pagbabasa ng salita ng Diyos. And kung wala pa po kayo nitong bookmark na ito, pwede nyo pong kunin today. Nandito po yung ating address. Pwede nyo pong kunin bukas, regardless sa anong religion nyo. Kung gusto nyo lang nito, libre lang po yung binibigay namin. Wala po kayong babayaran. Ni donation man, wala kayong gagawin. If you want to receive itong bookmarker na ito, just visit yung help center natin. And talking about pagkilos ng Diyos, ano po yung pag-uusapan natin today? Paano naman kumilos si Satanas? Kapag pinag-uusapan natin yung pagkilos or paggawa ni Satanas, tandaan ninyo po, in the same way na yung Diyos ay hindi makakakilos mag-isa. Si Satanas at yung Diablo, hindi rin po makakakilos mag-isa. Hindi yan, sabi natin, kasi para sila espiritu. So, dapat i-allow natin yung Diyos or i-allow natin yung Diablo na makakilos sa buhay natin. Anong ibig kong sabihin? So, let's read itong verse na ito sa libro ng Efeso sa chapter 2 naman. Sabi dito, noong una, itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya
ng mga taong makamundo. Next verse. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong nagahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So tingnan niyo po, hindi siya kikilos basta-basta sa buhay mo kung susunod ka naman sa Diyos. Dito sa verse, malinaw na nakikita natin na yung diablo, si Satanas, malaya lang na kumikilos kapag binigyan mo siya ng permiso. Paano mo binibigyan ng permiso yung diablo na makakilos sa buhay ninyo pag ayaw niyong sumunod? And then siguro iniisip ninyo, hindi pastor, paano nangyari? Paano makakakilos yung diablo? Kasi tandaan ninyo po, kapag masama yung tinanim natin, minsan 'di ba iniisip ninyo, "O bakit hindi naman gano'n kagrabe yung ginawa ko na mali, pero bakit ang laki ng inaani ko?" Malaki yung inaani mo kasi naniniwala ka po ba na kung anong tinanim natin, aanihin natin? And kapag umani tayo, 'di ba, kapag magtatanim tayo ng isang buto ng prutas o kahit ano pa man, isang buto na tinanim natin, yung inaani natin, ang daming buto, nagmu-multiply. So kapag tama yung tinanim mo, aani ka rin ng siksik, liglig, umaapaw. Bakit? Kasi yung binhi, yung buto, dadami yan, magmu-multiply yan. Pero in the same way na magtanim ka rin ng hindi maganda, aani ka rin, marami rin. So, makikita nyo po, yung Diyos, kapag sumusunod tayo, sasamantalahin nyo ng Diyos para kumilos sa buhay natin sa magandang bagay, magandang parte. In the same way na yung Diyos, sasamantalahin yon para i-bless tayo. Si Satanas, sasamantalahin rin yon para mangyari yung hindi maganda at minsan nakakaiyak yung nagiging resulta. So, paano kumilos yung diablo? Paano kumilos si Satanas pag ayaw mong sumunod? Kasi paano ka iingatan ng Diyos kung ayaw mong sumunod? Yung Diyos, siya lang yung nagbibigay ng protection sa atin. Yung Diyos, siya lang yung makapagbibigay ng pag-iingat sa iyo and then pag-iingat sa akin. Pero paano ka maiingatan ng Panginoon kung ayaw mong sumunod? So, sumunod ka. Yung Diyos, tandaan niyo to, pag sumunod ka sa Diyos, hindi naman po Diyos yung makikinabang yan. Makinig kayo ng maigi. Yung Diyos, walang mapapala kapag sumunod ka. Ang may mapapala pag sumunod ka sa utos ng Diyos is ikaw rin. Ang utos ng Diyos, hindi yan para ayaw kanyang maging masaya. Kabaliktaran, gusto ka nga niyang maging masaya ng tunay, kaya merong utos. So, ayusin niyo po yung buhay ninyo. Sumunod. Kasi yun yung nararapat. And speaking of pagsunod, siguro po, inaatake ka ng diablo sa isip mo. Tomorrow, Sunday, kung hindi nyo man day off today, kung tomorrow yung day off ninyo, meron tayong special prayer against sa bad thoughts. Lahat ng evil thoughts. Siguro yung diablo, kumikilos na dyan sa utak mo, nagbibigay ng mabigat na konsensya, nagbibigay ng kaisipan na sumuko, kaisipan na wala ng pag-asa, ang daming bad thoughts. Pero hindi mo hahayaan na malayang kumilos yung Diyos. Yung diablo, I mean, sa isip mo. Hayaan mong kumilos yung Diyos sa buhay mo. Okay? Mga kaibigan, magkita-kita po tayo bukas. Ito po muli yung ating address. So, feel free to check and then feel free to check yung address and then even yung schedule dyan. Okay? Mga kaibigan, kung hindi nyo po napanood yung mga previous episodes natin, reminding you na nasa YouTube channel po natin. Check nyo po doon sa ating playlist. Ang name natin sa YouTube natin ay UCKG Hong Kong. I-check nyo lang po doon sa playlist. Nandun po yung playlist ng ating itong special midday boost natin within 40 days na episode. And then kung natulungan ka po ng program na ito, wag na wag nyo pong kalimutan na i-share palagi. Okay?
Pagpalain po kayo ng Diyos. Magkita-kita tayo sa church bukas and then meron pa rin tayong midday boost program. God bless you po. Bye-bye.